Ano-ano ang mga criteria upang tayo ay maging eligible sa content monetization, lalo na yung kinuha na ang kanilang in-stream ads, bonuses at ads on reels. May criteria ba talaga? Kung napansin niyo yung inalis na ang inyong tatlong individual tools na binanggit, ay mayroong nakasulat na notification sa ilalim ng iyong mga monetization tools na content monetization not yet eligible. At sa ilalim niyan ay nagsasabi na kailangan mo na ma-meet natin ang criteria. So, ibig sabihin, may criteria talaga si Facebook na binigay upang ma-qualify sa content monetization. O kung hindi man na ikaw ang kabilang sa inalisan ng tatlong individual tools na still earning for content monetization, ay may ginawa ako na acronym. Ito ay binigyan ko ng hook, H, O, C. Ang H ay nangahulugan na kailangan muna natin gumawa ng high quality content. Ano nga ba talaga ang high quality content? Ito ay nangangahulugan na talagang ang ating content ay magkaroon ng engagement. Madali natin makuha, mahikayat ang ating viewers dahil quality over quantity, hindi sa paramihan ng videos. Ang kalagan, ito ay na may nakuhang mga lesson learned or mga learnings ang ating viewers na makuha sa ating video na pwede nilang magagamit sa sarili nilang na pag-content. Kaya high quality, hindi basta-basta quality content lang. Talagang ito ay nangangahulugan na magkaroon talaga ng maraming engagement. Okay, pangalawa, originality. Originality of your content. Hindi na kinuha mo sa ibang platforms tulad ng TikTok, YouTube, o kinuha mo rin sa ibang content creators at gumawa ka lamang ng remix, or minsan wala ka nga dyan sa frame na dapat gumagawa ka ng reaction, ay nandoon ka rin sa video frame. Ito ay meron pa rin elemento ng unoriginality kasi kumukuha ka ng video ng ibang tao. Huwag mong gawin yan. Dapat sarili mong gawa. Make your own content. Ikatatlo, content policies. Upang tayo ay ma-invite at ma-set up na ang content monetization kahit before August 31, 2025, you should abide. Sumusunod tayo sa content policies sa Facebook. Lahat ng mga bawal ay hindi natin gawin. Na kailangan talaga ang pagsunod kung ano-ano yung mga dapat nating gawin. So, itong mga utos, katulad ng bawal dito ang paggamit ng mga salita na naka-insulto or mga mayroong nagsasuggest ng parang ikaw ay nagkaroon ng harassment sa ibang tao at iba pa na mga bawal. Itong tatlo, tingnan mo ang iyong content kung meron ka bang high quality, original, at abiding to content policies. Kailangan mo yung suriin ngayon pa lang at dapat before August 31 nakagawa ka na ng mga ganitong content.